Hello mga kasabong! Ninyo ito mo niya sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Noong Martes, may nakabili sa aking itim na manok. Yung kapatid ng 2 times winner. Yung hindi pa yun nalaban, binili yun. Kapatid ng 2 times winner. Pre-con ko na yun. Nanalo kanina lang. Walang sugat pa rin. Hindi ko ma-upload ang video. Walang sugat pa rin. 20 seconds lang pinatay ang kalaban. Ang bibilis pumatay, no? Ganyan pag nakapundo ng adrenaline. Kaya ugaliin yung magpundo ng adrenaline bago nyo ilagay sa scratch box para magkikimkim ng galit ang manok. Once magkimkim ng galit ang manok, lagi ang nakakauna. 1, 2, 3 palo sa kanya. Wag mo nang hintayin yung aapat pa. Kasi kahit gagante yung kalaban, wala na yun. Pasuray-suray na yun. Ay importante, makatatlo. Wag mong, yung manok ko, yung exercises ng manok ko, light lang, di ba? Scratch box lang. Sa cord walk lang. Mga light lang, walang heavy na training manok ko. Pero ang bibilis pa rin pumatay. So, hindi kailangan ng heavy exercises para mabilis pumatay ang manok mo. Ang kailangan, accuracy sa palo at alert palagi. So, dapat nakapundo ang adrenaline niya para alert siya palagi sa paluan. O yan. Update ko na kayo sa manok kong nanalo kanina lang. Unscratch pa rin. Di ba? Ang ganda ng resulta ng pagkukondisyon ko. Kaya, yung mga baguhan na mga subscriber ko, mga baguhang nagmamanok o kahit mga luma nang nagmamanok, mga matagal nang nagmamanok, kung 50-50 lang kayo sa sistema nyo na yan, subukan yung sistema ko. Baka tataas ang percentage ng panalo nyo. Kasi simple lang. Kahit ikaw lang mag-isa, walang handler. Lagay mo sa cord. Bago mo ilagay sa scratch box, galitin mo muna bago ilagay sa scratch box. Pagkatapos sa scratch box, lagay sa cord. Pagkatapos sa cord, kulungan para makapahinga. Labas na naman. Sa scratch box, lagay na naman sa cord. Tsaka kulungan sa gabi. Laging sa kulungan sa gabi. Kasi paano ka makapahinga kung nasa labas ka? Dapat secure ka. Secure ka sa mga hangin. Secure ka sa ulan. Secure ka rin sa mga magnanakaw. Di ba? Tsaka, may mga ahas, pusa. Dito sa amin ngayon, may umatake na di ko alam kung anong hayop yan. Pinapatay yung kambing. Pati manok, baka madali pa. Kaya, dapat safety palagi. Nagkukondisyon nga tayo Dapat safety. Safety first. Kita nyo na? Panalo ang manok natin. Walang sugat na naman. Bihira yan. Nananalo manok, walang sugat madalas. Ngayong buwan lang na to, alam mo ba? Ilan manok ko walang sugat? 3 na. Start January. No. December. January. 3 na walang sugat kong manok. Dahil sa ganyan sa sistema. 3 na. Bihira na yan. Yung iba, masaya na umuwi ang manok na kahit patay. Pero ako, 3. Walang sugat. Di ba? Magaling ang sistema na yon. Kaya, pinanyanyahan ko yung lahat ng mga sumusunod sa akin at nagsusubaybay sa mga pagkukondisyon ko ng manok. Kung anong resulta ng manok nyo, i-comment nyo sa akin, i-message nyo kung positive man o negative. Kasi, minsan wala sa atin ng swerte. I-message mo lang anong ginagawa mo, nasunod mo ba ang sistema ko, anong gamot na binigay mo. Kung negative yun ang resulta, i-comment mo yun, bigyan natin ng analysis. Baka may mali sa gamot na bigay mo, sumobra ang gamot mo. Kasi, ang ating mga feeds, meron na yung mga
mga traces of minerals and vitamins. Kung sobra ka magbigay ng vitamins, di lalo nang na-overdose manok mo, hindi mo namamalayan. Bigat na pala ulo. Kasi mabigat ang ulo ng manok. Kahit tao nga, inom ka ng maraming gamot, ang bigat ng ulo. Tsaka tumutunog tenga mo. Wala ka sa equilibrium. Kung ang ibig sabihin ng equilibrium, wala kang balanse. Lalo na pang manok, ganyan-ganyan, liit lang ng manok. Pag yan masubrahan sa vitamins, hilo ang manok. Hindi mo alam, di papalo, talon una katawan. Kawawa naman. Yun ang mali na pagkukondisyon. Sobra ang gamot, sobra ang pahirap sa manok, sobra ang sparring. Ang sasaya nyo, nagkondisyon kayo ng manok, umuusok sa palo. Di nyo alam, sasaktan na pala. Kaya, punduhan mo lang ng galit. Paminsan-minsan lang bitaw. Kung makita mo na super ang hinahanda mong manok, super na ang palo niya, alalayan mo na lang ang mga workout para lang siya maging active palagi. Kasi kung puro mo na lang din yan sa kulungan, hindi niya masyado namang relax ang muscle niya. Masyado nang relax ang flow ng blood niya, di na masyadong active. Kaya yung sabi ko, labas, pasok. Kasi palipat-lipat mo yan para active pa rin siya. Makakagalaw pa rin, hindi palaging nasa kulungan. Kaya yun guys, sana maging positive din ang mga resulta sa mga laban nyo pag masunod nyo ang sistema ko. Pero kung maganda na sistema nyo, huwag mo na yung gayahin yung akin. Kung mataas na ang percentage ng panalo nyo, kasi pag hindi nyo makuha yung sistema ko, possible babagsak din ang score nyo. Kasi ang tao, pag gumagaya, hindi mo talaga yan ma-perfect paggaya. May mali talaga. Lalo na kung first time. Kasi trial and error din ng pagmamanok eh. Yung sistema ko, ang dami kong pinagdaanan dyan bago ko na tumaas ang percentage ng panalo ko. Inaayos ko, maliliit na detalye, inaayos ko mula sa pagtali, mula sa paggalaw ng manok, mula sa train ng manok na light lang. Dati heavy ako magpaggalaw ng manok. Halos parehas lang, panalo. Pero nung nag-light workout ako, basta mamamalo lang manok mo, basta mamamalo lang manok mo, maganda pagkatarik ng manok mo, taas na ang chance na mamanalo ka. Hindi naman kailangan ng stamina masyado. Kasi seconds lang yan papatayin. Basta tatama lang ang tarik. Kaya ang kailangan ng manok mo, may cutting, accuracy, at may galit sa manok. Kaya punduhan mo ng galit. Yun talaga. Hindi na kailangan dami mo pang gagawin. Daming sparring, daming papagod sa manok ng exercises. Hindi na yan kailangan. Basta pipili ka lang ng manok na magaling pumalo. May tips ako sa inyo paano piliin ng manok sa kung bumibili ka lang manok. Kung bumibili ka lang ng manok, yung mga binibiling manok, wala pa yung training, di ba? Spar mo. Kung sino makakauna, yun na magaling. Kasi nakakauna siya kahit wala pa siyang training. Lalo na pag natitrain na yan. Lalo na pag mabibigyan na yan ng vitamins. Pag mabibigyan na yan mapunduhan na yan ng galit. Lalo pa yan. Kaya, ang pipiliin nyo, ang unang makapatama, yung hindi makaganti agad ng kalaban, yan ang tamang pagpili. Kung kumante siya, umuusok nga, pero naunahan naman. Umuusok nga ang ganti, pero naunahan naman. Tayo pa naman, fan tayo sa mga umuusok na palo kahit naunahan. Kasi nakabawi. Kung may tari yun, di na yun makabawi. Diba? Dapat makauna, kahit talon lang yan, basta nakauna. Kahit simpleng lipad lang yan, basta nakauna. Yun na piliin mo. Kasi, hindi yan magaganti ang kalaban pag nakatama yun ang gusto. O sa lahat ng mga subscriber ko,
Paki-share, comment down below, negative man o positive man ang resulta sa sistema na na-share ko sa inyo. Kasi sa akin, ngayon lang, bago lang nanalo ang nabili sa akin last Martes lang, last Tuesday. Salamat guys!